Yun guys, good afternoon. Makol here again. October 10 ngayon. Umuwi akong Laguna. Actually, ihatid natin si Utol pa airport. Biyahe uli siya, 4 months uli. 4 months tol, no? 4 months. Ito, Utol ko. Tol, lagi naman. Yan. Para lang kami magkamukha, no? Para lang kami tokayo. Tapos si Papa. Higa nga pa. Hi. Ayun, Papa ko. Ayan. Ano kami? Hatid namin si Obit sa airport. Siyempre, kailangan maaga tayo sa airport. Alam mo naman sa Pilipinas, kailangan natin at least 2-3 hours before your flight. Siyempre, pipila ka pa. Hindi pa ganun ka-smooth kasi. Until now. Which is, maraming kailangang improvement. Hopefully, patapos ng mas maaga yung Bulacan Airport kasi mas malaki yun sa NAIA. At least times 3 or times 4 yun ng NAIA. And definitely maayos yun kasi ang project na yun is San Miguel. Ako na. Ako na. Well, ano yan pa? Ano yan? Gasolina. May ano lang pa. Meron pa naman. Abot naman to. May RFID ka tol? Okay, good. Yun nga, ano kami. Madali lang pumunta ng airport mga tropa pits, mga pare. Expressway ka, dire-diretso. Ganun kaganda yung ginawa ng hindi ako hindi tayo nagiging patronage ng kung sino-sinong kumpanya. Pero for the past several years, ang magandang gumagawa ng mga improvements natin with construction of roads, functionality in toll gates, is San Miguel. Malaking bagay yung Skyway. Dati kasi dadaan ka ng sukat di ba? Or kung magi-Skyway ka rin, wala pang diretso na baba agad na di ba? Sa kanila nagsimula 'yun, sa kanila sila gumawa nun. Not sure lang kung anong taon yung project na 'yun, kung part yun sa project nung before matapos si Pinoy or talagang buo yun kay PRRD, kay Duterte. Sorry, tumutunog, seatbelt nyo Dami naman ako, may nag-comment sa akin okay sana daw, kaso pasaway daw ako, hindi daw ako nagsi-seatbelt. Yan, seatbelt tayo ngayon pa, hindi naman yun, ano ba yung sinasabi ko? Yun, magandang roads natin. Pag papunta ng airport, mabilis. Hopefully matapos na rin ginagawa yung sa atin, di ba tol, exit ng San Pedro, di ba? Wala kasi kami entry ng San Pedro papuntang Manila, pati wala kaming exit galing south, so galing Calamba. So hopefully matapos yun para maganda rin ng mas maganda. Then kung magtutuloy-tuloy yung projects ng San Miguel na do sa roads nga, yun maganda, dire-diretso yung Skyway, di ba? Ang laking tulog niya. Hinatid tayo kanina ni Mrs. Papunta lang Dayan kasi si Mrs. may meeting Masakit nga tiyan niya kanina nagmo-monitor ako sa kanya. Ang flight ni Utol, it's around 2:30 na. So flight niya is around 6 o'clock. So medyo ahead of schedule tayo. At least 30 to 40 minutes lang naman yung biyahe, max na siguro yun kasi pagpasok natin sa Susana Heights bago dumating Alabang, Skyway na yun. So yun nga, nakapangako ko sa inyo, sabi ko nga sarili ko kanina, tama-tama bago umalis si Utol, at least kasama ko si Papa rin na makapag-vlog nga. May topic ako naisip kanina kasi this past few days, alam niyo naman, natapos yung COC filing ng mga ambisyosang mga politiko last Tuesday, di ba? Tuesday, di ba? Tama, Tuesday, no? Tuesday. Actually, wala namang masama dun sa mga iba. Sample natin. Sa Manila, totoo, kailangan bumalik si Yorme. Ako, definitely agree ako dun dahil 3 years, ganun ka, ayun nga yung, alam mo, kahit hindi aminin lahat ng mga Pilipino, actually kahit papa ko binoto si Marcos pero kahit hindi nila aminin, talagang wala, nabudol. Yun yung term nabudol talaga, walang kwenta talaga. Pero imagine mo si Yorme, 3 years na ayos niya yung Manila nung siya yung umupo, di ba? First time siya naging mayor.
Tapos, nung nawala siya, bumalik na sa dati, Manila. Pumangit uli. So, kaya inaano siya bumalik. So, yun, okay yun. Yun yung sinasabi natin na pag babalik ka sa politika o kaya magboboto ka ng tao, yun yung okay. Kasi, alam mo nyo may nagawa. Schools, condominium na pang mangmasa, gano'n, na pabahay nila, na-improve lahat sa kanila, naging maayos. Parang nakilala uli yung Manila. Well, dito sa amin, sa San Pedro, sabi ni Utol, diba, sabi mo sa akin, diba? Nung Tuesday, nasa bahay tayo, na umatas na daw yung mga kalaban na kumpare niya. Alam nyo, hindi sa patronation ako dahil hindi ko siya personal na kilala, si Mayor Art. Hindi ko siya kilala, hindi ko siya tropa. Ay, see you, pero, see you na. Pero, I respect him. Kasi, hindi ko ba sabi na marami na siyang nagawa, pero meron na siyang nagawa. Pwede natin sabihin niya, may nagawa niya sa San Pedro. Hindi tayo magko-comment ng bad thoughts or bad comments sa mga past kasi unfair din naman yun. Kay Tita Baby, naging city San Pedro. So, di mo rin pwedeng ialis sa kanya yun. Legacy niya yun di ba? Pero, ang number one na pwede nating sabihin sa San Pedro, at alam ng lahat ng taga San Pedro yan, pag hindi ka lihitin mong taga San Pedro, hindi ka dito pinanganak, wala ka. Hindi ka mananalo dito. Pangalawa, kung tatakbo ka lang dito para lang dahil sa politika lang talaga at wala kang concern sa mga tao, huwag kang tumakbo. Masayang lang, kakaksaya ka lang ng pera. Gaya nga na sabi ni Uto, lumatras daw. Tingin ko, nag-isip din yun. Iisip ka, tatakbo ka, tapos alam mo matatalo ka rin. Diba? Para kang tanga nun. Diba? Then, ang gusto kong bigyan ng matinding comment, may nakaka-disappoint sa mga tumatakbong senador. Actually, sa dalawang senador ako na hindi man dalawa lang, pero meron ako isang particular na senators na sobrang disappointed ako. Huwag naman sana magagalit. Alam ko maraming may idol dito. Kahit naman ako, idol ko rin siya pag sa sports. Si Senator Manny Pacquiao. Pangit, balimbing ka. Ano ka pala? Kamyas ka pala. Tama ako doon, tol. Kinalaban mo sa politika ng presidente tapos sabi mo, pananagutin mo sa mga corruption na ginawa ng pamilya tapos bigla ngayon kumakabig ka. Mali naman yun, di ba? Tsaka, bakit hindi ka na lang tumakbo na independent? Mas mapapakita mo sa mga tao na straight ka pa rin, na hindi ka pwedeng pumanig sa mga oposisyon, hindi ka papanig sa administration kasi tumakbo kang presidente, kinalaban mo yung administration, tapos nasa ticket ka nila dahil political tawag doon, makinarya, machinery nila. Mali yun, maling-mali yun. Isa pa ako na disappoint, alam ng parents ko yan, alam ni Papa yan. Ang gusto ko nun, ang binoto ko yun, dalawa lang yung pinag-iisipan ko nun si Yorme at si Ping Lacson. Kahit kay Ping Lacson, ako binoto ko yun, na-disappoint ako. Akalain mo kumampi ka doon sa administration? Di ba? Wala kang maninindigan pag ganun. Doon ako na-disappoint. So, sa akin, latak na yun. Hindi dapat yung ganun. Pwede kayo mag-independent Sasabihin mo, kulang ang pondo. Kilala naman kayo Hindi naman kayo yung pipitsugin na mga katulad ng mga congressman na nagpapapansin lagi sa TV para magkaroon na exposure. Tapos, ang pangit lang sa political system dito sa Pilipinas, lahat inahayaan mong tumakbo. Di ba? Lahat inahayaan mong tumakbo, inahayaan mong mag-file, lahat papakita mo sa TV, itong mga nasa TV naman, mga mukhang tanga, na binibigyan pa ng pansin yung mga tao naman na alam naman hindi nila mananalo or hindi rin naman makakontribute dahil gusto lang nila makita sa TV na once in a while o kaya mabigyan na ng chance makita sa TV. Kasi iba alam naman natin para lang sa views, para madagdagan lang yung subscriber ng YouTube nila. Maling-mali yun. Ako hindi ako
Ang kailangan mo sa politika, problema sa Pilipinas, ang nananalo sa politika lang at ang mga nakakapasok sa politika, yung may mga pera lang. Number 1 yun. Oo, may mga talagang politiko na mga abogado, ano. Okay lang yun. Pero, kung wala kang pera dito sa Pilipinas, hindi ka pwedeng pumasok sa politika kasi useless eh. Hindi ka nila i-qualify, sabihin lang nila, nasa batas yun, na pag hindi ka kaya magpalakad ng isang campaign, hindi ka papayagan nilang kumandidato. Yun. Imaginein mo, halimbawa, merong isang Pilipino na napakaganda ng mga ideas, bright ideas, so alam mo na yung mismong problema ng isang community. Gusto mong tumakbo. Kahit halimbawa makausap mo isa-isa yung mga tao o kaya isang grupo ng tao, maiintindihan nila na teka, tama tong tao na to. Pero hindi mabibigyan ng chance kasi hindi siya kilala. Di ba? Sample. Si Mayor Abby Binay ng Makati, tapos na yung term niya sa Makati. Tatakbo siya ng senador. Anong reason ba tatakbo siya ng senador? 2 bagay. Una, kailangan di mawala Binay sa picture, yung ipilido. Kasi graduate na rin yung ate niya. Sa Makati, ang pinatatakbo niya, yung asawa niya. Ang makakalaban ata, hindi ko alam kung tatakbo yung ate niya eh. Pero still, di ba? Tumatakbo kayo para lang hindi mawala yung pangalan. Mali rin yun. Maling-mali yun. Maling-mali. Hindi mo rin masabi kung meron silang nagawang tama sa constituency nila. Alam ko meron kasi maraming benefits din sa Makati kahit papaano eh. So hindi natin maalis sa mga Binay yun. Pero the point is, hindi ka tumatakbo nang isa lang yung purpose mo. Meron kang self-purpose or pwede mo sabihin na talagang makasarili. Yun. Ika nga no iba, hindi mo naman kailangan maging politiko para tumulong, di ba? So, bakit ganon? Lahat kailangan tumakbo sa politika. Ano pang pwede natin i-point out sa kanila? Ang filing ng COC, bakit ang daming party list? Di ba? Sample, yung vendor party list, napanood ko to kay Ted Pailon. In-expose niya na pero walang pumansin. Yung vendor party list, pinag-file nila ng COC. Si Tol, kailan mo yung Diwata niya tawag? Yung may parisan? Non-showbiz. Oo, parang ano yun eh, may paris ata yun, may paris na business. Pero, sa party list kasi, ninonomini ka dyan eh. Ngayon, yung in-expose si Ted Pailon, pinatakbo mo yun, pero pang-apat siyang nominee. Kung halimbawa manalo yun, 3 seat muna, 3 seat ang mabibigay. Bago pa makupo yun, kailan mawala yung 3, di ba? So, ginamit mo lang yung popularity ng tao para magkaroon ng pwesto. Tapos, malaman-laman mo, yung pauupuin nila is kamag-anak ng nasa COA. Para protektahan yung business nila. Na ang business nila, construction. Saan papasok yun pagdating ng construction? DPWH. Ganyan kapangit ang politika sa atin at ang gobyerno sa atin. Hindi ko nila lahat. May mga kahit paano matitino dyan. Problema, yung matitino, less than 1% lang yun. Ako nga, ayoko nga pumasok sa government. Una-una, hindi ako kayang bayar ng government. Definitely sa sweldo ko, malabo. Pangalawa, kung papasok ako ng government, mapapaga buhay ko. Kasi, una-una, kung ako nasa government, ang daling ayusin ng procurement process ng government. Kasi purchasing ako procurement ako. So alam ko siya. Hindi ako sobrang expert, hindi ako magmamagaling ng todo, pero napakadali. Mas mahirap pa ang procurement ng isang private company dahil doon, alam mo yung mismong gagawin mo, bibilin mo, services ang kukunin mo. Pero sa government, napakadali. Napakadami pang tao na sinesweldoan na hindi naman kailangan. Pwede mo na
pwede mo nga sabihin sobrang redundant ng trabaho sa government. Pero anyway, wala tayong magagawa dyan So yun yung na-notice ko this past few days. Tsaka alam mo yun, ang mali rin ng Comelec, tulad ngayon sa street, sa roads, may mapapansin ka na may mga karatula na. Alam mo, hindi lang nakalagay doon, kaya hindi mo sila dinidisqualify. Wala lang nakalagay na vote for mayor, vote for senator. Wala lang yung nakalagay na vote for now. Pero pinakikita mo na sa mga tao kung sino ka, which is mali yun. Diba? Alam mo kung ano maganda maging bagong batas? Ay ewan ko kung mag-a-agree sa akin yung mga iba. Pero sigurado naman ako may tama ako at may laman to ng konti. Halimbawa, national election. Para fair yung game, level field, walang poster, walang ano. Ang igawin mo, lahat na inaccept mo ng COC is i-live mo siya. Lahat ng tao doon, halimbawa 30 senador yan na nag-a-aspire para dun sa 12 pwesto. Lahat nandun sila para isa-isa sila magpapakilala sa tao. Tama ba ako doon, tol? Mas maganda yun, di ba? Para yung mga hindi capable na magpatakbo ng isang national campaign na sobrang kailangan magwaldas ng 100 millions, mabigyan sila ng chance kasi baka sila yung mas magaling doon sa mga trapo o kaya mga luma na alam natin mangungurap lang or wala namang gagawin dyan. Katulad niya, hindi ko minamalita kung action star, sige, Lito Lapid, kasama ka sa magaling na action star. Pero ano na yun? Nalalaman niya lang na tao na existing ka pag mag-i-election Kasi di ba? Di ba, tol? O sige. Gusto mo ng comparison? Sinong action star ang active simula nung naupo sa Senado? Sige nga. Si Idol lang. Idol Robin lang. Kasi siya, talaga siyang concern. Di ba? Ganun dapat. Ngayon, yung iba, may mga nag-file. Sige. Palagay natin may mga matatalino ring iba doon na talagang qualified sila. Pero, hindi sila mabibigyan ng chance ang manalo o napakaliit ng chances nila manalo kasi yung exposure masyadong maliit. Hindi sila makikilala. So, tanggalin natin yun. Kung, alam ko, mahirap to. Walang possible na, walang mambabatas o walang lawmaker na possible na gumawa nito or makaisip nito. Pwede to executive order ng presidente just in case. Kaso yung presidente natin wala rin kwenta yun so wala tayong magawa. Kailangan wala nang poster. I-live TV mo siya, hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, at least 5 times minimum. Papakilala sila, debate. O kaya ang gagawin mo to parang, pwede ba yun, tol? Parang quiz, no? Parang quiz. Nandun yung mga, makakasali sa senatorial. Then, merong general na tanong, lahat kayo magsasagot. Tapos babasahin nila, ito yung sagot niya, ito yung sagot niya, para malaman nila kung sino may utak, di ba? May point ba ako doon pa? Wala nga. Kung may point. Pero tingin ko naman, may point. Kasi malalaman mo doon kung sino yung concern na tao at may utak. Kasi yung salitang para sa mahirap, mga mahirap, kailangan tulungan, bullshit. Paulit-ulit na lang yun. Ang Pilipinas, ang mga Pilipino, marami na matalino ngayon. Kahit middle class lang, katulad namin, middle class, nakakaintindi. Kaso, of course, mas marami pa rin yung medyo nasa, parang ABCD, di ba? Yun nga yung class natin. Medyo yung nasa CD and E, medyo mas marami pa rin sila Pero yung CD na yon, sigurado ko yung CD na yon, matatalino na yan. Ang kailangan lang nila makita kung sino yung talagang mga taong yun. Hindi yung nakikita lang nila dahil sa poster, sa vlog lang o sa mga hindi yun
lugi yung iba. Well, kung maisip nila yon, sana ganun, pwede. Kasi sa mga sa mga congressman, medyo mahirap yun, alam niyo naman. Palakasan yun eh. Hindi natin kontrolado yun. Ang pwede mong kontrolin yung national. Doon mo talaga pwede ibigay yung power sa tao. Na I hope yung mga Pilipino katulad ko bumoto ng tama, yung alam natin na alam yung mismong kailangan ng society natin, ng bayan natin. Kasi wala eh. Ang sarap i-compare, imagine mo to. Last na medyo mahaba na eh. In all of my pwede mo sabihin na nagkaisip na ako. Feeling ko, ang pinakamaganda talagang panahon na naranasan ng Pilipinas pagdating sa stability is yung nag-pandemic tayo. Sigurado ko marami mag-a-agree sa akin. Kasi imagine mo, nag-pandemic tayo. Pero ang nangyari sa atin, umutang tayo kasi kailangan natin yun eh. Pero, ang daming naging improvement ng pandemic. Pandemic na nga, di ba? Pandemic na, nagkaroon pa ng improvement. So, leadership. Of course, leadership. So, yun lang. So, I hope, meron makapanood uli nito kasi i-upload ko to after maya-maya. Magbablog uli ako maya-maya. Kasama si Papa na lang pagkatin namin kay Utol. Ano na kami, Susana Heights pa Skyway na. Then hopefully ano mo tol? Anong uwi mo? February uwi ni Utol. Sakto 'yon sa binyag ni Little MC. Siyempre, alam niyo naman. So, ingat ka tol, paalam ka, maayos. So, ayan. Ingat yan. Ano yan, ang biyahe niya is Seattle, no? Seattle, bago siya mag New Orleans. Alam niyo, si Utol siya yung, ano yan, natuwa ako sa kanya. Ako ay di pa ako nakakapunta ng US kahit meron akong visa. Siya pabalik-balik. Oo pa, dalawang sa power daw siya. Pero may interval yun ng nasa airport yan, may oras. May oras yan, medyo matagal biyahe niya. Pero okay lang, si Utol sanay na siya. So yun nga, Makol here again, mamaya magbablog ulit tayo, tapos popost ko. I hope meron makadali nito kasi whether sa COMELEC, sa executive branch, or sa mga lawmakers na sana mayroon pang matitino, which is bilang mo yun, pwede mo nga ilista sa isang bond paper yun kung sino lang yung mga alam mo, pagkakatiwalaan mo eh. So bago, syempre matagal pa may eleksyon, pero bago mag-eleksyon meron din ako mga ipopromote or may mga kandidato rin ako na talagang medyo iniidolo natin or parang naniniwala tayo. So yun, Makol here. Mamaya na lang. Peace out. Okay? Bye.